Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Gagawa nga tayo ng predictions para sa chapter 1112 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga pwedeng maganap? Alamin natin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Sa mga nagdaang chapter nga ay marami na naman naganap. Merong mga labanan, pagre-reveal at mga tanong kung ano ang mangyayari sa next chapter. Nakita natin ang paglaban ni Luffy kay Saturn na kahit na bugbugin nga ay baliwala lang. Ang pagdating ng mga giant at magkaroon ng reunion itong sila Dory at Brogy at itong si Luffy. Nakita din natin ang pagpunta ng apat pa na Gorosei sa isla dahil nga sa gagawin ni Vegapunk. Pinakita din ng mga ito ang kanilang mga demon form. At ang tatlo nga sa mga Gorosei ay kinalaban ni Luffy at nitong dalawang giant na si Dory at Brogy. Ang pagtatapos ng laban ni Lucci at Zoro, may update din tayo sa gagawing pagre-reveal ni Vegapunk ng mga impormasyon na patungkol sa buong mundo. At ilang minuto na lang magsisimula na ang revelasyon. Ang mga bida natin ay nalalapit na sa pag-alis nila. Pero may sagabal pa din dahil nga may mga Vice Admirals at mukhang yung isang Gorosei ay tutungo din sa likod ng isla. At ang panghuli ay ang pagkagising ng tuluyan nitong ancient giant robot na mukhang ang pupuntahan nito ay sila Luffy. Yan ang mga nangyari sa mga nagdaang chapter. Nito kayang parating na chapter. Ano ang mga pwede nating masaksihan o mga posibleng maganap? Alamin natin. Dahil nga si Vegapunk ay ginulat tayo sa sinabi niya sa nagdaang mga chapter na maghanda ang lahat dahil dun sa sasabihin niya na naka-live broadcast pa nga ito sa buong mundo. Hindi lang kasi basta simpleng announcement yan dahil matagal na talagang balak ni Vegapunk na mai-reveal sa mundo yung dapat malaman ng mga tao. Malamang isa dito ay yung buhay at sakripisyo ni Kuma na itong si Kuma nga ay nakilala bilang isang tyrant na hindi naman totoo at isa sa pinakamabait na tao sa mundo. Isa din syempre ang ginawa sa Ohara noon na pinakilalang mga masasamang tao ang nakatira doon sa isla at kinakalaban daw ang world government na taliwas din sa kung ano talaga ang pakay ng mga scholar at nitong si Professor Clover na ayon nga ang pagtuklas kung ano ang mga nangyari sa nakaraan. At syempre na ang posibleng isa din sa isiwala talaga ni Vegapunk ay yung Ancient Kingdom at impormasyon sa Void Century. Kaya dapat talagang abangan natin yan na pwedeng may mga ipakita o sabihing impormasyon si Vegapunk sa parating na chapter. At ito pa diba sa nakaraang chapter ay itong si Saint Mars nga ay andun na sa loob ng Labo Base at malapit na siya doon sa pinaka room kung saan nagaganap yung live broadcast. May naiisip nga ako dito na pwedeng mangyari dyan. Diba ay yung na-release ni Vegapunk sa live broadcast ay isang recording lang. At kung makakapunta si Saint Mars sa room na yon ay ala na, tapos na. Pero ito ang twist. Posible kasi na mangyari ay yung totoong kinaroroonan ng live broadcast ni Vegapunk ay wala sa Egghead. Pwedeng doon lang nilagay ni Vegapunk yung signal pero meron pa siyang pinagbigyan ng recording niya. At ito nga, si Dragon. Kaya kampante si Vegapunk na nakita din natin na sinabi niya na kapag natapos yung 10 minuto na yon ay kahit anong gawin ng kung sino ay hindi na yun mapipigilan. Dahil nga hindi lang sa Egghead yung pinaka-server nung live broadcast na yon, kung di nandun din kay Dragon. At ito nga ay sa Kamabaka Kingdom. Kung ganito yung mangyayari ay talagang mautak si Vegapunk. Naiisip ko din na si Vegapunk buhay pa at yung nakikita nating Vegapunk na dala ni Sanji, clone lang niya yon. Paano? Dahil si Vegapunk ay madali lang siya makakaligtas sa mga panganib. At ito nga yung posibleng magsalba sa kanya. Nagagawa ni Vegapunk na mag-teleport kung san-san kaya mahirap siya mapatay. Kahit na si Saturn pa yung makaharap niya. Pero teorya pa lang naman to na posible din na mangyari dahil kilala natin si Vegapunk. Mahilig gumawa ng clone yan. Syempre dahil kalat na sa buong mundo yung gagawin ni Vegapunk dahil naka-live broadcast ito sa lahat na nakita din itong si Big News Morgans at kasama nito si BB. Posibleng papunta pa din si Morgans dahil nga kailangan niya ng balita kung ano ang nangyayari doon at masosurprise siya dahil makikita niya doon yung mga Gorosei sa demon form nila. Nako, malaking balita yan at malamang na makakasira sa world government. Si BB naman sana ma-reunite siya kay Luffy. Kung ang tungo talaga nila ay sa Egghead, malamang naman doon yan. Nasabi ko nga kanina na may mga sagabal pa din sa pagtakas ng mga bida natin kahit ang lapit na nila doon sa barko ng mga giant. Dahil nga itong tatlong Vice Admiral ay nasa mismong harap ng barko. Kaya ang malamang nito labanan talaga ang mangyayari. Pero hindi naman yung mga bida lang natin ang makakaharap nitong mga Vice Admiral. Dahil meron pang mga giant na andon, lalo na itong sila Oimo at Kashi andon din. Kaya bakbakan talaga to at posibleng sa next chapter makikita natin yung paghaharap ng mga bida natin at netong mga Vice Admiral. Si Kuma ay pwedeng sumali din dahil gising nga ito at kailangan niyang protektahan si Bonnie dahil si Bonnie ang pinaka-target ng tatlong Vice Admiral. Parating na din doon sila Jinbei at Zoro kaya medyo safe si Bonnie. Andun din si Atlas na kayang lumaban, nakaka-excite yan. Mayroon pa akong gustong idagdag pero 50-50 pa din to. Ito nga si Lucci. Bakit? Dahil
dahil baka ma-realize niya na yung nangyayari na sila ay isang gamit lang para sa mga Gorosei. Tingin pa nga nila kay Lucci, insekto lang na kahit sino mawawalan ng gana nun. Kaya itong si Lucci, kahit na maraming ginawa to na naging kakampi, na bumaliktad ulit, ay talagang kakalas sa mga pinagagagawa ng mga Gorosei dahil ultimo si Kaku na kaibigan niya ay hindi nga sure na ililigtas ni Saint Mars na wag tayong magulat kung bigla na lang atakihin ni Lucci yung mga Vice Admiral sa parating na chapter o sa susunod pa para lang mailigtas si Kaku at makaalis sila sa isla. Hindi lang mga Vice Admiral ang problema, pati itong si Saint Nusjuro ay mukhang patungo na din sa likod ng isla para nga mapigilan na umalis yung mga bida natin at baka nga ito pa yung nakasalubong o nakita ni Sanji sa nakaraang chapter dahil mapapansin natin dito na nagulat si Sanji sa nakita niya doon sa harap niya. Pwedeng ito yung mga Vice Admiral pero mas okay sa akin na yung nakita niya ay itong si Saint Nusjuro dahil nga nangamba si Sanji base doon sa mukha niya. Ang palagay ko nga dito dahil nga baka makita natin sa next chapter ang labanan doon sa likod ng isla ay itong si Sanji, hindi niya lalabanan si Saint Nusjuro kung siya yung nakaharap ni Sanji. Ang posibleng kumalaban dito ay itong si Zoro. Bakit? Dahil 'di ba nung naglalaban si Zoro at Lucci ay napansin nga nila yung malakas na haki na naramdaman nila na dumating sa isla at sinabi ni Lucci na ayaw daw ba ni Zoro na tingnan o puntahan kung sino yung naglalabas ng ganong kalakas na haki. Kaya ito na yung pagkakataon na makaharap ni Zoro si Saint Nusjuro na isa sa mga malalakas na Gorosei. At nako po, kaabang-abang to pag nagkataon sa next chapter ay makikita itong si Zoro at itong si Saint Nusjuro dahil yung powers na nanggagaling sa Enma ni Zoro ay nakakatakot din. King of Hell nga din ang tawag niya sa sarili niya na bagay ipanglaban dito kay Saint Nusjuro na demon powers din ang tinataglay. Abangan natin yan. At sa panghuli nga natin na prediction ay syempre magpapatuloy pa din yung labanan sa pagitan nila Luffy kasama si Dory at Brogy laban sa mga Gorosei. Pero sa tingin ko yung gagawin nilang paglaban ay yung patakas na dahil si Luffy na din ang nag-request na umalis na sila dahil hindi na mamatay yung mga yon at wala pang maisip na paraan si Luffy kung paano mapapatumba o ano yung panglaban talaga sa mga Gorosei na to. At napaisip din ako sa word ni Luffy na hindi na mamatay itong mga Gorosei. Pero duda ako dito dahil siguro hindi pa naiisip o nalalaman ni Luffy kung ano ang pwedeng pangtapos sa mga Gorosei at pwedeng mapatay talaga yung mga demonyo na to. Paano? Dahil dito sa nakita ko, kung pagmamasdan natin nung nilabas ang mga pangalan ng bawat miyembro ng Gorosei ay mapapansin natin dito na may mga pilat sila o marka ng sugat na naiwan sa katawan nila. Ano ang ibig sabihin nito? Merong nakapinsala o muntik nang makapatay sa mga Gorosei na to. Kung mag-iisip tayo ng mga pwedeng gumawa nito ay posibleng si Joy Boy o isa sa mga kasama niya noon sa paglaban kay Laim o pwedeng itong ancient giant robot na gumising. Pwedeng isa sa mga giant robot noon ay nakalaban ng Gorosei dahil malamang naman na hindi lang isa ang nilikhang giant robot noon, marami. Posibleng may sandata ang mga giant robot noon na kayang makapinsala sa demon form nitong mga Gorosei at malalaman natin yan kapag sumali na itong ancient giant robot sa laban dahil kung totoo man na itong mga giant robot ang nakapinsala sa mga Gorosei ay yari talaga sila sa turn pero wag tayo umasa sa ngayon dahil base doon sa sinabi nitong giant robot sa nakaraang chapter ay nagsusorry nga ito kay Joy Boy na magpapaisip sa atin na bakit siya nagsusorry dahil basta hindi nila nagawang manalo noon nung Void Century o may ginawa sila na kung ano kaya natalo sila Joy Boy. Medyo nakakabahala pa yung binitawang salita nitong ancient robot pero maging positive pa din tayo na sana kumampi at sumali na sa laban nila Luffy itong gumising na giant robot dahil nakaka-excite yan na makita. Sa mga nasabi ko na teori o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga pwedeng mangyari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!